Ako po si Jasmine at ito pong ibabahagi ko ay hindi ko alam kung kwento ba o hiling na lang na sana ay hindi na totoo. Simula nang mawala si Mama, 3 buwan na ang nakakalipas, parang wala nang buhay sa bahay. Hindi kami nagluluksa dahil walang malinaw kung nasaan na siya. Wala ring patay, wala ring balita. Basta isang araw, pag-uwi ko galing eskwelahan, ay wala na siya. Ang sabi ni Papa, baka raw umalis o nakipaghiwalay. Pero alam kong hindi yun totoo. Hindi ganon si Mama. Mahal niya kami at hindi siya aalis nang walang paalam. Simula nang mawala si Mama, may isang bagay na hindi ko lang maintindihan. Tuwing Lunes ng gabi, nagluluto si Papa ng adobo. Hindi ito ordinaryong adobo. Sobrang bango, masarap ang amoy. Yung tipong kahit busog ka, mapapalapit ka sa kalan dahil sa halimuyak. Pero may kakaiba. Hindi bumibili ng karne si Papa. Hindi siya lumalabas ng bahay at hindi rin siya nagpapadeliver. Sabalit tuwing Lunes, may adobo at parang may ritual. Isasara na niya ang lahat ng bintana, pupunasan ang lamesa at saka ilalabas ang itim niyang kaldero. Walang lalapit hanggat hindi ako tapos. Babala ni Papa sa akin. Minsan, hindi ko napigilang sumilip. Sa kusina, nakatalikod si Papa. May binabalatan siya. Puting-puti yon, parang balat ng manok o balat ng tao. Kinabukasan nga, wala na ang balat. Wala ring natirang sangkap. Subalit may adobo sa lamesa. At tinanong ako ni Papa kung masarap daw ba. Hindi ako kumibo ng mga oras na yon, pero ninamnam ko ang lasa ng kanyang niluto. Dahil sa totoo lang, lasang alaala, lasang malungkot, at lasang Mama. Isang gabi, nakalimutan ni Papang isara ang silong. Doon ko nakita ang apron ni Mama. May mantsa yun. May wedding ring na nakasabit sa bulsa at may mga buto sa tabi. Maliit, tuyot, pero pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung iiyak ako o isusuka ko yung adobong kinain ko. Mula nga noon, tuwing Lunes, hindi na ako kumakain sa bahay. Pero naamoy ko pa rin. Kahit gaano ako kalayo sa kusina, naamoy ko ang luto ni Papa. Sa bawat linggo ng gabi, parang naririnig kong bumubulong si Mama mula sa silong. Huwag mong hayaan. Ako na ang nauna, baka ikaw na ang isunod. Mahina yon, pero sapat na para marinig ko. Kinabukasan nga, madaling araw, ay agad akong nag-impake. Dahan-dahan at maingat akong lumabas ng bahay namin. Nilisan ko ng tuluyan ang aming tahanan, maging si Tatay na walang kamalay-malay sa aking pag-alis. Baka hindi ko mamamalayan na ako na pala ang isusunod niyang biktimahin at matipuhang gawing putahe. Taong 2022, nung nag-apply ako bilang assistant butcher cleaner sa isang malaking processing plant dito sa Iloilo. Ang opisyal na pangalan ng trabaho, rib separator. Wala akong ideya kung ano yon. Subalit nung marinig ko ang sahod, halos triple ng minimum, ay hindi na ako nagtanong. Malaki ang sahod, iyon ang sabi nila. Hindi mo na kailangan ng degree. Hindi mo na rin kailangang magbenta ng kaluluwa.
pero biro lang yon ng mga recruiter. Subalit ngayon, hindi na ako sigurado kung biro lang ba talaga yung mga yon. Pagdating ko sa planta, may mga paalala agad. Bawal ang cellphone. Yun ang pinakaunang bawal. Bawal din ang recorder. At pinaka-importante ay bawal magtanong. Trabaho lang, ibulsa ang duda. Yun ang sabi ni Mang Estong, yung pinakamatagal na roon. Ang una kong trabaho ay maglinis at maghiwalay ng mga ribs mula sa isang malaking batch ng karne na nakapatong sa steel table. Sunod-sunod, parang linya sa assembly routine lang. Nahati-hati na ang mga yon, nahugasan na, at natapalan na rin ng asin. At sinalin na sa tray. Pero sa ikatlong araw ko pa lang, may napansin akong kakaiba. May batch ng ribs na iba talaga. Hindi kasing itim ng karaniwang baboy. Hindi rin amoy karne ng hayop. At yung pinakahanay ng buto, parang masyadong pantay. At ang sukat, parang sa may tao. Sobrang kinilabutan ako ng mga oras na yon. Huwag mong isipin, bayad ka para linisin, hindi para magsuri. Bulong ni Kuya Dante habang pinupunasan niya yung isa sa mga piraso. Gusto kong tumawa noon. Baka sinasadyang takutin lang ako bilang bagong pagsubok ko. Subalit habang tumatagal ako sa planta, mas dumarami yung mga batch na ganun at mas lumalalim ang aking kutob. Isang araw nga, habang nagbabanlaw ako ng tray, may nakuha akong maliit na bagay sa gilid ng isang buto. Singsing iyon, may ukit na pangalan na Elena. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung nakita ko yung singsing. Pwedeng aksidente lang. Baka nalaglag ng empleyado habang nag-aayos ng gamit. Ang dami kong baka. Pero habang tinititigan ko sa may pangalan ang Elena, parang may malamig sa aking batok na nakapatong. Pag-uwi ko, hindi na ako mapakali. Sinubukan kong i-search ang pangalan sa internet, pero wala akong mahanap. Pero sa barangay hall, malapit sa planta, may bulletin board sa may puno ng mga missing persons. Yun ay mga flyers. At ayun na nga si Elena, 24 years old, huling nakita raw sakay ng jeep papunta sa bayan. Kinilabutan ako, parang gusto kong mag-resign ng mga panahong yon, pero natakot din ako. Lahat ng bagong nagtangkang umalis, hindi ko na sila nakita ulit. Isa pang bagay na napansin ko, tuwing hating gabi, ay may dumadaan sa refrigerate ng truck. Hindi galing sa delivery area. Hindi rin dumadaan sa regular na entrance. Ang sabi ni Mang Estong, Huwag kang tumingin sa kawiroon kung ayaw mong makalimot sa sarili mong pangalan. Noong gabi nga na yon, nagpanggap akong naiwan sa banyo. Nagtago ako sa likod ng empty na crates, malapit sa delivery bay. At eksaktong 12:00, dumating na ang malaking truck. May bumabang lalaki, nakahood at may dalang stretcher na may nakabalot na plastic. Gumalaw ang laman ng stretcher. Hindi baboy yon, hindi baka, kundi tao yon. Habang binubuksan nila ang likod ng truck, ay nakita kong may mga rib rack na agad nilang ikinarga. Alam kong may mali. Alam kong delikado sa lugar na yon.
Pero hindi ko napigilang kunin ang isa sa mga papel na lalaglag sa sahig. Pula ang tinta. At sa ilalim, may listahan ng mga piraso. 2 femur, 1 pelvis, 4 na rib rack, 1 organ set, at malinis na. Hindi to basta-basta planta. Parang black market slaughterhouse. At kami-kami na tagalinis, tagaayos, tagatago ng ebidensya. Kinabukasan nga, nagkunwari akong normal. Kahit sobrang kinakabahan na ako at parang maiihi na ako sa takot. Tuloy lang ang trabaho. Hati-hatiin, hugasan, at tapal ng asin. Pero habang ginagawa ko yon, ang bigat ng pakiramdam ko. Lalo na noong inabot ko sa bagong batch ni Mang Estong ang buto, laman at balat. Subalit may tattoo pa sa braso. Tattoo iyon ng pangalan. Hindi na ako nakahinga noon. Hindi ko na rin napigilang magsuka sa gilid ng work table. Pagbalik ko, tahimik ang lahat. Tahimik sa paraang parang walang alam ang lahat. Pag-uwi ko nga ng araw na yon, may nakaabang sa labas ng inuupahan kong kwarto. Isang matangkad na lalaki at nakaitim. Hindi siya nagsasalita. Inabot lang niya sa akin ang isang envelope na naglalaman ng kontrata. Nakatatak ang confidential renewal. Non-compliance means retribution. At sa baba, may pirma daw ako. Pero hindi ko ito pirma. Ang mas malala pa ay may kasamang USB doon. Doon sa video ay ako. Nililinis ko ang mga ribs na may singsing. Kita ang mukha ko. Kita ang kamay ko. Kita akong lahat. Pwedeng-pwede kong ibenta, ilaglag o maisangkot. Tumakas ako mula sa Iloilo kinabukasan. Sumakay ako ng barko papuntang ibang bayan. At mula noon, palipat-lipat na nga ako ng trabaho. Pero kahit saan ako magpunta, may mga flyers pa rin akong nakikita, mga nawawalang tao, mga pangalan ng mga mukha. At sa panaginip ko, bumabalik ang mga buto. Bumabalik ang malalansang amoy ng dugo. At minsan habang nasa karinderya ako, may naamoy akong pamilyar sa isang sinaing at sa isang sabaw. Ribs iyon. Subalit minsan, hindi mo matukoy kung karne pa ba ang kinakain mo o kung kasabwat na nga pala sila. Sana ay mapatawad ako kung sino man yon ang may-ari ng singsing at nakalagay ang pangalang Elena. Pero wala akong magawa noon. At sana balang araw ay makawala na ako sa nakaraang bangungot ng aking buhay na aking naranasan.